Noong Biyernes ng June 12, 2009, bandang alas 6 ng umaga, ang mga tagapaglinis sa Miyasari, Japan ay nakatanggap ng mga tagupilin mula sa nakatataas para linisin ang lugar na yon. Dahil sa malakas na ulan nitong mga nakaraang araw, ang isang alulod ng isang maliit na paradahan sa tabi ng kalsada ay napunaan na maraming dumi at hinihinalang na barahan ng mga basura. Kaya ng umagang yon, ang mga tagapaglinis ay nagsimulang linisin ang imburnal. Una nilang inilagay ang isang hose na pangbomba at sinimulang ilabas ang mga dumi sa loob. At sa kalagitnaan ng pagtatrabaho ay biglang may malakas silang tunog na narinig. Biglang tumigil ang hose ng bomba nang walang dahilan at hindi umaagos ang tubig sa imburnal at naghihinala silang mukhang may bara sa ilalim. Kaya naman ang mga tagapaglinis ay sinimulang i-check ang loob ng imburnal. Inilawan nila ng flashlight ang madilim at masikip na loob nito. Ilang sandali lang ay nagulat ang mga tagapaglinis at nabigla dahil may nakita silang tao sa loob ng maliit na imburnal na yon. Kaya naman hindi na sila nag-aksepa ng oras at agad na iniulat sa kapulisan ang kanilang natuklasan. Di nagtagal ay agad na dumating sa pinangyarihan ang mga kapulisan. Ang lokasyon ng nasabing imburnal kung saan natagpuan ang bangkay ay isang maliit na paradahan ng mga sasakyan sa tabi ng kalsada sa paanan ng bundok Ibuki. Walang mga ilaw sa kalye at walang mga kalapit na nayon. At isa itong napakalayong lugar na napapalibutan lamang ng kagubatan. Isa itong lugar kung saan walang masyadong dumadaang mga sasakyan, ngunit may mga mangilang-ilang truck. At ang parking lot sa tabi ng kalsada na ito ay isang lugar na madalas gamitin ng mga mahilig sa hiking. Pinaparada nila ang kanilang mga sasakyan doon. At ang parking lot na yon ay may 4 na imburnal na may pare-parehong sukat na laki at lalim. At ang diameter ng pasukan ng imburnal ay 65 cm na may lalim na 2.2 meter. Isang bangkay ang natagpuan sa isa sa 4 na imburnal na ito. At medyo malalim ang level ng tubig ng imburnal na yon. Kaya humingi pa ng tulong ang mga kapulisan sa mga bumbero. At makalipas lamang ang ilang oras, ay naiangat na nila ang bangkay. At ayon sa inisyal na pagsusuri, ang biktima ay isang dalaga, nakasuot ng asul na uniforme sa pinapasukang trabaho mula sa isang partikular na kumpanya ng paggawa ng salamin. Nakitaan siya ng malalim na sugat sa kanyang ulo at mukhang hindi niya ito natamo mula sa pagkahulog sa imburnal. At matapos na pagtulong-tulungang bombahin ng mga pulis ang lahat ng tubig mula sa imburnal, ay may nakita silang ilang gamit sa sahig nito, kung saan may martilyo, susi ng kotse at iba pa. Marami ding mantsa ng dugo at mga kumpol ng kayumangking buhok na natagpuan malapit sa imburnal. At sa kalapit na damuhan, nakita rin nila ang mga guwantes na pangbabae at isang pares ng sapatos na may mantsa ng dugo. Ngunit kahit anong pilit nilang paghahanap ay hindi nila natagpuan ang cellphone ng biktima. At dahil malayo ang lugar na ito at walang ganong tao na pumupunta at umaalis dito, wala silang mahanap na makakapagbigay linaw sa nangyari dahil wala ding CCTV sa lugar na yon. Kaya naman naging napakahirap ng investigasyon. Ngunit ang sigurado ngayon ay ang mga bakas ng dugo na nakapalibot sa lugar, mga nakakalat na gamit ng biktima at mayroong pinsala sa ulo. At ang katotohanan sa babaeng biktima na ito na namatay sa pinag-uusapang imburnal ay hindi aksidenteng nahulog at namatay. Bukod pa riyan, ang biktima ay nakitaan ng matinding pakikipaglaban para sa kanyang buhay, ngunit sa huli siya'y napatay at saka inihulog sa imburnal. At para maiwasang mabunyag ang insidente, ang salarin ay tumakas dala ang cellphone at ID ng biktima. Dahil sa ginawang pagsusuri ng mga kapulisan, ang pinsala sa ulo ng biktima ay tinamaan ng isang matigas na bagay at maraming marka ng depensa at panlalaban ang nakita sa kanyang mga kamay. Gayunpaman ang sanhi ng kanyang kamatayan ay pagkalunod at ang oras ng pagkamatay ay isang araw bago natuklasan ng bangkay na tinatayang alas 8 ng gabi noong June 11. At sa totoo lang, madaling natukoy ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng biktima dahil bago pa ang pagtukla sa bangkay ay nakapaghain na ng police report ang pamilya ng biktima tungkol sa nawawalang tao. At ang mga resulta ng paghahambing ng DNA ng biktima at kanyang pamilya ay nakumpirma. At ang biktima sa kasong ito ay si Noriko Okawa na 28 taong gulang. Siya ay nag-iisang anak na babae, walang asawa,
Nakatira kasama ang kanyang mga magulang sa Nagahama City, Shiga Prefecture, Japan, kung saan naninirahan sila sa isang maliit na nayon. Sa kanyang edad na 21, si Noriko ay pumasok sa isang kumpanya ng paggawa ng salamin. Nagtrabaho siya sa kumpanyang ito sa loob ng 7 taon, kung saan punong-puno ng papuri mula sa mga katrabaho. At ang distansya mula sa kanilang bahay hanggang sa kumpanya ay 11 kilometers. Kaya araw-araw siya nagmamaneho papasok at pauwi sa trabaho, sakay ng kanyang sasakyan. At ayon sa ina ni Noriko noong umaga ng June 10, 2009, di umano ang kanya daw anak ay nagsabi na uuwi siya ng maaga at naghanda na para magmaneho papunta sa trabaho. Ngunit nung araw daw na yon ay ayaw umandar ng kotse. Ngunit sa mga oras na yon ay ayaw niyang lumiban sa trabaho. Kaya pinili niyang maglakad papuntang trabaho. At nang sumapit ang alas 8 ng gabi, oras na para umuwi si Noriko galing sa trabaho. Ngunit nag-aalala ang kanyang ina dahil nasira ang sasakyan ng kanyang anak nitong umaga. Kaya naman tinawagan niya ang anak at nagtatanong kung magpapasundo ba ito sa kanya. Ngunit tumanggi si Noriko at sinabing tatawag na lang siya ng taxi. At nangakong darating sa tamang oras. At nagbilin na wag nang mag-alala ang ina. Ngunit nang sumapit ang hating gabi ay hindi pa rin nakakauwi si Noriko. Ang ina ay nag-aalala dahil maging ang kanyang tawag sa anak ay hindi na nito sinasagot. Noong una ay naisip niya na baka nag-overtime lang ang kanyang anak. Ngunit kahit mag-overtime pa ito, ay tapos na sana ito sa mga oras na yon. Kaya pinalipas na lamang niya ang buong magdamag at nagbabaka sakali na uuwi rin ang anak. Ngunit ng sumunod na araw pagsapit ng umaga ay hindi pa rin umuuwi si Noriko at patuloy na hindi sumasagot sa telepono. Dahil sa sobrang pag-aalala, ang ina ni Noriko ay nagmamadaling maghanda para pumunta sa kumpanya. Ngunit bago pa man siya makaalis ng bahay ay biglang tumunog ang kanyang telepono. Nakatanggap siya ng isang tawag mula sa katrabaho ni Noriko na nagsasabing hindi pumasok si Noriko sa trabaho noong araw na yon at hindi rin nila makontak sa telepono, kaya't hinahanap nila ito sa kanyang ina. Ang ina ay biglang nagtataka na may matinding pag-aalala at naisip na may maling nangyayari. Kaya naman hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at agad na dumiretso sa pulisya at nagulat ng missing person. At kahit sa mga oras na yon ay walang kaalam-alam ang kawawang ina na patay na ang kanyang anak. Hindi niya inaakala na namatay ito ng ganong kabrutal. At nang dumating ang kinabukasan, ang inang nag-aalala at patuloy na lumuluha ay nakatanggap ng isang tawag mula sa istasyon ng mga pulis. Kung saan sinabi nila na may natagpuan silang isang patay na babae na tugma sa description na ibinigay nila sa istasyon. Kaya naman agad silang iniimbitahan ng mga kapulisan. At ayon sa ina ni Noriko, siya ay isang napakadedikadong anak at napakasipag. Araw-araw ay bahay-trabaho lamang siya. Tungkol naman sa kasintahan, sinabi ng ina na hindi pa raw niya naririnig na may karelasyon ng anak. Kaya naniniwala siyang wala itong kasintahan. Wala rin daw nabalitaan ng ina na may kinaiinisan itong kaibigan o may kaaway. Kaya wala silang idea kung sino sa mundong ibabaw ang may motibo para gawin yon sa kanyang anak. Ayon naman sa nakalap ng mga investigador, nawala si Noriko Okawa matapos umalis sa trabaho noong June 10 at hindi na siya nakausap pa ng kahit sino noong June 11. Sa makatuwid, pagkatapos ng kanyang trabaho noong June 10, malaki ang posibilidad na may pumatay sa kanya at itinapon siya sa imburnal. At sa panahon ng krimen, inakala ng mamamatay tao na patay na siya kaya itinapon na lang siya basta sa imburnal at saka iniwan. Ngunit sa sandaling yon, si Noriko ay buhay pa na nag-aagaw buhay. Nawalan lamang siya ng malay at nang matauhan ay malakas na ang ulan. Dahil sa nangihinang katawan dulot ng mga pinsalang natamo sa kamay ng mamamatay tao, ay hindi na niya kayang iahon ang sarili mula sa imburnal, kaya siya'y nakulong sa isang marumi at makitid na imburnal na yon. Di nagtagal, dahil sa lakas at patuloy na pag-ulan, nagsimulang mapuno ang tubig at patuloy na tumaas ng level nito, dahilan para siya'y malunod. At tiyak ang kanyang paghihirap at paglaban para sa kanyang buhay noong alas 8 ng gabi noong June 11. Kaya naman ang mga kapulisan ay hindi na din nag-aksaya pa ng oras at agad na dumiretso sa kumpanyang pinapasukan ni Noriko.
At habang ini-interview ang bawat tao isa-isa, isang babae na nagngangalang Sachiko ang nagbigay ng isang mahalagang impormasyon. Sa kanyang panayam sa mga kapulisan, sinabi niyang di umano noong gabi ng June 10, nang matapos ang oras ng kanyang trabaho, ay nagpalit siya ng damit na uniforme. At gaya ng dati sa ganong oras, niyaya niya si Noriko Okawa at tinanong kung tapos na rin ba ito at sinabing sabay na silang umuwi. Gayunpaman, nang matapos natin si Noriko sa kanyang trabaho, nakita ni Sachiko si Noriko na tahimik na umupo sa locker room. Nakatitig lamang daw ito sa kanyang phone at ang ekspresyon ng mukha ay sobrang sama talaga. Iniisip ni Sachiko kung anong klaseng text messages ang binabasa niya at kanino galing ito na nakakapagbalisa sa kanya. Sa puntong yon ay tinanong niya si Noriko at sinabing, "Noriko, tara na, sasabay ka bang pauwi?" Sumagot si Noriko, "May gagawin pa ako, mauna ka na." Kaya't naisip ni Sachiko na kung sino ang kapalitan nito ng text messages noong panahong yon at nagtatanong na kung may alam ba ang taong yon sa pagkamatay ni Noriko. Gayunpaman, nawawala ang cellphone ni Noriko ng mga panahong yon, kaya wala silang makuhang karagdagang impormasyon. At sa pagkakataong ito, sinimulang suriin ng kapulisan ang CCTV ng kumpanya. Gaya ng sinabi ni Sachiko, noong June 10, si Noriko ay hindi makapag-concentrate sa trabaho buong araw at laging nakatutok sa kanyang cellphone. At nakita din sa CCTV na umalis siya sa kumpanya ng mag-isa at nawala na ito pagkatapos noon. Ngunit habang puspusan ang ginagawang investigasyon, muling bumisita ang ina ni Noriko sa istasyon ng kapulisan at sinabing may nakalimutan siyang banggitin. Di umano kinabukasan nang hindi umuwi ang kanyang anak na si Noriko, dala ng pag-aalala ay tinawagan niya ang malapit na kaibigan ni Noriko na si Nami. Tinanong niya dito kung nakita daw ba nito ang kanyang anak. May alam ba ito sa kinaroroonan ni Noriko o natatawagan ba niya si Noriko? Nang sandaling yon, sinabi daw ni Nami, "Kumalma kayo, tiya. Hayaan niyo tatawagan ko si Noriko." Pagkababa ng telepono ay agad na tinawagan ni Nami ang kaibigan at may sumagot sa telepono ni Noriko, pero isang lalaki. Tinanong ni Nami kung nasaan si Noriko, ang may-ari ng cellphone. Ang tanging sinabi lang daw ng lalaki ay hindi ko alam at biglang ibinaba ang tawag. Nabastusan siya sa lalaki at agad na ipinaalam ito sa ina ni Noriko. Noong una, inakala ng ina na baka maling numero lang ang nadayal ni Nami dahil walang boyfriend ang anak niya. Pero habang tumatagal, nararamdaman niya na parang may kakaiba. Kaya naman bumalik siya sa istasyon ng kapulisan at ikinuwento ang nangyari. At nang marinig ng kapulisan ang lahat ng ito, ay diretso namang hinanap ng mga pulis ang kaibigan ni Noriko na si Nami. At nang tinanong ng mga pulis si Nami tungkol kay Noriko, sinabi nga niyang di umano ay tinawagan niya si Noriko Okawa noong June 11 at isang lalaki ang sumagot. Inakala pa nga daw niya na baka mali ang nadayo niyang numero, pero tama ito. Tinanong din siya ng mga pulis kung may alam ba siya kung may boyfriend si Noriko. Ngunit gaya ng sinabi ng ina ni Noriko, maging si Nami ay nagsabi na wala silang alam na may boyfriend si Noriko. At gaya ng inaasahan, sa palagay ng mga pulis, si Noriko ay may lihim na kasintahan. At ang lalaking sumagot sa telepono ay ang kanyang nobyo. At hinihinala nila na may kinalaman ang lalaking ito sa pagkamatay ni Noriko. At sa kanilang pag-iimbestiga, nalaman nila na si Noriko ay tila malapit sa isang lalaking nagngangalang Morita Shigenari. Gayunpaman, ang nakakagulat dito ay ang problemang si Morita Shigenari ay 40 taong gulang na at si Noriko ay 28 taong gulang lamang at may 12 taong agwat sa kanilang edad. Well, dahil sabi nga nila, age is just a number, kaya walang kaso yon para sa kanila. Si Morita Shigenari ay supervisor sa trabaho ni Noriko. Ang kanilang pinapasokang kumpanya ay iisa. Gayunpaman ang lalaking ito ay may asawa na at may 2 anak. At ang nakakagulat dito, siya'y kilala bilang respetadong tao ng mga kapitbahay. Napakagalang sa lahat at siya yung tipo ng tao na laging nauuna sa pagtulong kapag may nangangailangan, at madaling lapitan lalo na sa panahon ng kagipitan. At walang sino man sa kanilang nayon ang may ayaw kay Morita. At tuwing Sabado at Linggo, lumalabas siya kasama ng mga bata.
at napakabait din ng pakikitungo niya sa kanyang asawa. At sa tuwing may kaganapan sa paaralan ng kanilang mga anak, silang mag-asawa ay palaging dumadalo na magkahawak ang mga kamay. Kaya naman inggit na inggit ang lahat ng ibang magulang sa mag-asawang ito. At sa pagtatanong-tanong ng mga polis sa kanyang pamilya o kapitbahay kung may alam ba sila na nagkaroon ng relasyon sina Morita at Noriko, sinabi nila na hindi sila naniniwala. Dahil para sa kanila, hindi siya yung tipo ng tao na gagawa ng ganong bagay. At sa pag-iimbestiga ng mga polis sa asawa ni Morita, sinabi nito na wala siyang nakikitang kakaiba sa kanyang asawa. Pero di umano nitong mga nakaraang araw, umuwi ang kanyang asawang si Morita ng late galing sa trabaho. Pero hindi naman ganun ka-late, kaya hindi niya naisip na kakaiba yon. At dahil sa mga nakalap na impormasyon, sinabi ng mga polis na si Morita Shigenari ay labis na namuhay ng lubusan na nakasuot ng dobleng maskara para walang maghinala sa kanya. Kung saan sa kanilang bahay, nagpapanggap siya ng isang mabuting asawa at mapagmahal na ama. Ngunit sa likod nito, lumiligaya siya kasama ang ibang babae. Ngunit sa totoo lang, alam ng lahat sa kanilang kumpanya ang tungkol sa kanilang relasyon. Kasama ng pagpunta at pagtatanong ng mga pulis sa kumpanyang kanilang pinapasukan, nalaman nila na sina Morita at Noriko ay may relasyon. Isang katrabaho nila ang nakakita sa kanilang dalawa na magkahawak kamay at nagyayakapan. Hindi lamang isa o dalawang tao ang nakakita noon. Pero tumahimik lang ang lahat at binaliwala ito. Bakit? Dahil si Morita Shigenari ang kanilang boss. Kaya walang nakikialam sa ginagawa ng dalawa. Sila'y nagbubulag-bulagan na parang walang nakita. At nagbibingi-bingihan na parang walang narinig. At habang nakatuon ang pansin ng kapulisan kay Morita, isang babaeng nagngangalang Yuna ang pumunta sa istasyon ng pulisya at nagsasabing di umano ay kaibigan niya si Noriko. At alam niya ang tungkol sa relasyon nito kay Morita. Nakilala daw ni Noriko si Morita nang hindi niya alam na may asawa pala ito at nagkukunwaring binata ang lalaking yon. Habang nagtatrabaho, nakita ni Noriko na si Morita ay napaka-mature at si Morita di umano ang unang lumapit kay Noriko. Simula daw nang sabihin nitong isa siyang single na lalaki ay nagsimula na silang lumabas. At kahit mas matanda ng 12 taon si Morita, para kay Noriko, kung mahal mo ang isang tao, hindi problema ang edad. Naging maayos naman daw ang pagsasama ng dalawa noong una. At nangako pa daw si Morita na kikilalanin ang mga magulang ni Noriko kapag nagkaroon siya ng libreng oras. Ngunit habang palalim ng palalim ang kanilang relasyon, ay nagsisimula na daw ang lalaking ito na ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Nagagalit siya ng walang dahilan at pisikal na sinasaktan si Noriko. Pinayuhan naman daw niya si Noriko na hiwalayan ang lalaking si Morita. Ngunit hindi magawa ni Noriko. At kapag humihingi ng tawad si Morita, ay biglang lumalambot ang puso ni Noriko. Ngunit isang araw ay nalaman ni Noriko na may asawa na si Morita. At nang kinompronta niya si Morita, ay nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. At hindi nagtagal matapos ang halitang ito ay namatay si Noriko. At para kay Yuna, wala siyang ibang maiisip kundi ang paghinalaan si Morita. Dahil si Morita ay nakilala niya bilang marahas at mainitin ang ulo. Palaging tinatrato ng masama ang kanyang kaibigan. At naghihinala siya na si Morita Shigenari ang pumatay kay Noriko. Gayunpaman ito ay haka-haka lamang dahil wala naman siyang ebidensya. Ang lugar kung saan naganap ang insidente ay isang liblib na lugar. Ngunit noong araw ng insidente, matatanda ang hindi nagmaneho ng kotse si Noriko. Sa madaling salita, maaaring naganap ang insidente sa loob ng kotse ni Morita. Kaya naman agad na sinimulang siyasatin ng mga kapulisan ang kanyang sasakyan at napag-alaman nila na kinabukasan pagkatapos matuklasan ang bangkay ni Noriko noong June 13, dinala ni Morita ang kanyang sasakyan sa isang talyer para ipakumpuni at ipalinis na may sirang side view mirror. At nang pinuntahan nila ang nasabing talyer, dito sinabi ng empleyado na si Morita ay kanilang regular na customer. At saka sinabi ang isa pang mahalagang bagay. Di umano, dati sa pagpunta niya sa talyer ay may isinama siyang isang dalaga. Ipinakita ng mga pulis ang larawan ni Noriko at sinabi nila na siya nga ang babaeng yon. Nagyayakapan at naghahalikan daw ang dalawa habang hinihintay na matapos ang pagkukumpuni sa kotse ni Morita. Ibig sabihin,
Kahit sino ay maaaring may alam na sila'y magkasintahan. Ngunit nang dumating si Morita ng mag-isa noong June 13, bukod sa sira ng side view mirror, ay may UP rin ang bintana ng passenger seat sa harap. Noong una, inakala ng tagapag-ayos na ang pinsala ng sasakyan ay nakuha sa banggaan sa trapiko. Ngunit matapos ang masusing inspeksyon, nalaman nilang hindi ito aksidente sa trapiko. Pero ng mga sandaling yon ay biniro pa ng mekaniko si Morita at sinabing, "Ginalit mo siguro ang iyong kasintahan," sabay tawa ng malakas. "Binasag ba ng girlfriend mo ang kotse dahil sa galit?" Ngunit di umano, si Morita ay nakatayo lamang doon. Wala siyang ibang sinabing kahit na anong salita. Nablangko ang ekspresyon ng mukha. Ang konklusyon ng mga pulis ay nang umalis ng trabaho si Noriko Okawa ay sumakay siya sa kotse ni Morita. Ngunit nang dumating ang sasakyan sa pinangyarihan ng insidente, ay sumiklab ang isang malalim na pagtatalo sa pagitan ng dalawa. At sa galit ay kumuha si Morita ng martilyo sa loob ng kotse. Naampas niya si Noriko sa passenger seat. Sa takot ay agad na lumabas ng kotse si Noriko at sinusubukang tumakas. Ngunit agad ding bumaba ng sasakyan si Morita at sinimulang siyang habulin habang mabangis na iniwawagayway ang martilyo na parang pelikulang horror films noong gabing yon. Walang ganong sasakyan o taong dumadaan. Isa itong lugar na walang kahit isang ilaw sa kalye. Si Morita na nagbabantang papatayin si Noriko ay hinampas si Noriko, ngunit agad itong nakailag at natamaan ang side view mirror at windshield ng kanyang sasakyan. Ngunit sa huli ay natamaan sa ulo si Noriko at bumagsak. At nang mahimatay ay inakala ni Morita na siya'y patay na, kaya itinapon niya ito sa isang malapit na imbornal para pagtakpan ang karumal-dumal na krimen. Ngunit sa mga oras na yon ay hindi niya lubos maiisip na buhay pa pala si Noriko. At sa totoo lang, ang dahilan ng away ay nang niyaya ni Noriko si Morita na magpakasal, ay inamin ni Morita na kasinungalingan lang ang lahat at hindi niya mahal si Noriko. At nang mahuli ni Noriko na itinatago ni Morita ang katotohanan na siya'y may asawa na, ay nagbanta siya na sasabihin ang lahat sa asawa nito, kung saan tuminti ang alitan sa pagitan ng dalawa dahil si Morita ay mayroong isang napakahuwarang imahe sa kanilang lugar. At kung mabubunyag ang katotohanan ito, ang kanyang pamilya, lugar at trabaho ay mawawala lahat. Natatakot siyang mabunyag ang maling relasyon kay Noriko, kaya't pinatay niya ito. Gayunpaman, ipinagpatuloy ng mga pulis ang pag-iimbestiga sa kotse ni Morita at mula sa passenger seat at kaliwang gulong sa likuran ng kotse ay may nakita silang mga mantsa ng dugo. At base sa resulta ng DNA, ang lahat ng ito ay dugo ng biktima na si Noriko Okawa. Agad na inaresto si Morita Shigenari, isang linggo matapos ang insidente. Ngunit kahit nabunyag na ang lahat at maraming nagkumpirma sa kanilang relasyon, ay patuloy pa rin niya itong itinatanggi. Sinabi niya sa kapulisan na wala silang relasyon ni Noriko. Di umano siya'y pamilyadong tao at ordinaryong magkatrabaho lamang daw sila. Tinutulungan lamang daw niya si Noriko sa gawain sa trabaho, kaya sila'y malapit sa isa't isa. At iginigiit na chismis lamang daw ang kumakalat na balita. At ayon pa sa kanya, totoo nga daw na magkasama sila noong gabi ng insidente. At noong gabi ng June 10, ay walang dalang sasakyan si Noriko at nakiusap sa kanya na makisabay pa uwi ng bahay. At agad naman daw siyang pumayag. At nang sila'y nag-uusap tungkol sa trabaho, di umano ay nagkaroon sila ng kaunting pagtatalo. At sa galit daw ni Noriko, ay hiniling nito sa kanya na ihinto ang kotse. Siyempre nung una daw ay hindi siya pumayag, ngunit nagmatigas daw si Noriko at nagpumilit na ibaba siya sa gilid ng kalsada. At ang sumunod daw na nangyari ay hindi na niya alam. At kung may pumatay man daw kay Noriko, ay wala rin siyang alam tungkol dito. At kinabukasan ay hindi na muling pumasok si Noriko sa trabaho. Siya ang supervisor ng kumpanya, hindi man lang niya hinanap o pinagtanong-tanong si Noriko. At nang tinanong ng mga kapulisan kay Morita na kung bakit sira ang windshield at side view mirror ng kanyang sasakyan, kahit siya ay walang maibigay na malinaw na sagot. Nagsimula ang paglilitis noong November 4, 2010, kung saan walang matagpo ang malinaw na ebidensya dahil sa lokasyon kung saan naganap ang insidente na nasa liblib na lugar. Walang surveillance camera o makakapagbigay alam sa tunay na nangyari. Ngunit sa puntong ito ay may lumitaw na isang bagong saksi, isang driver ng truck.
Noong 10:30 ng gabi ng June 10, kinumpirma ng truck driver na nakita niya ang kotse ni Morita na nakaparada sa lokasyong iyon. At noong December 2, 2010, pagkatapos ng 11 paglilitis, si Morita Shigenari ay sinintensyahan ng pagpatay at pagtapon sa bangkay at hinatulan ng 17 taong pagkakakulong. Dumepensa ang kabilang panig at hiniling ang habang buhay na pagkakakulong at agad na umapila si Morita sa Korte Suprema. Ngunit ang kanyang apela ay tinanggihan ng February 2013 at ipinagtibay ang huling hatol. Ngunit hindi lamang ang mga magulang ni Noriko ang naiwang luhaan sa kasong ito dahil may isa pang taong labis ding nasaktan, ang asawa ni Morita. Wala siyang kaalam-alam tungkol sa pagtataksil ng asawa at kahit kailan ay hindi niya naisip yon. Inilarawan niya ang kanyang asawa na napaka-perpekto at mapagmahal sa kanyang pamilya dahil isa siyang lalaking laging iniisip ang kanyang mga anak. Ngunit ang lahat ng ito pala ay isa lamang maskara. Yun lamang po para sa araw na ito. Salamat sa pakikinig.